Magandang buhay mga binibini, ginang at dinoo. Ako si Tracy Anang Y at naririto po ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang aming natutunan sa araling tinalakay ng aming guro na si Ginoong Alvin Balindan na may paksang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Tinalakay rito ang wikang pambansa sa iba't ibang panahon. Ngunit bago iyan, alamin muna natin kung ano ang pagkakaiba ng mga salitang Tagalog, Pilipino at Filipino. Ang Tagalog ay ang katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas. At ang Pilipino naman ay tumutukoy sa mga taong nakatira sa Pilipinas. At ang Filipino naman ay ang pambansang wika ng Pilipinas o lingua franca ng mga Filipino. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang wikang pambansa sa iba't ibang panahon. Una ay ang panahon ng ninuno. Gamit ang baybayin, isang sinaunang sistema ang pagsulat na may 17 simbolo. Pangalawa ang panahon ng Kastila. Gamit ang alpabetong Romano, mayroong 200 dialekto, ipinagbawal ang paggamit ng wika upang pigilan ang pag-aalsa. Pangatlo ang panahon ng Revolusyon. Tumindi ang nasyonalismo, ang Tagalog ang panahing wika sa Maynila. Kilala sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Pang-apat ang panahon ng Amerikano. Ginamit ang Ingles sa edukasyon. Ang mga Thomasites ang unang guro ng Ingles. Noong 1931, ipinahayag na ang Tagalog ang gagamitin sa mga unang 4 na taon ng pag-aaral. Pang-5 ang panahon ng Hapon. Tinawag na ginito ang panahon ng panitikan. Nipongo at Tagalog ang opisyal na wika. Ingles ay pansamantala lamang. Panghuli ang kasalukuyang panahon. Ang Filipino ang pambansang wika simula 1987. Nakasulat ito sa Saligang Batas, Artikulo 14, Section 6, na nilagdaan at pinag-utos ni Pangulong Corazon Aquino na gamitin ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!